Atin po ang biyaya at kapayapaan ngayong hapon mga kaibigan at sa ating mga viewers na patuloy sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Ito po muli ang lingkod na si Brother Ariel Guevara na bumabati po sa inyo ng isang magandang hapon. At bago po tayo mag-umpisa, ating mga viewers ay dadaan po tayo sa ating mga pagbati. Bati po natin ang kabuuan ng Apostolic Independent Mission Church of the Lord Jesus Christ at ang ating mga kapatiran sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Ay binabati ko po kayo ng isang magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatid dyan. At binabati rin natin si Pastor Jeff Haspi at Sister Libora, ang kanyang may bahay, at si Brother Joel dyan sa Cavite at kanya Pastor J.R. Adobas. Ay binabati po natin siya ng isang magandang hapon. At dyan po sa Bagumbong, binabati po natin sila Brother B-Boy Alones at kay si Sister Betty Alones. At dyan sa mga kapatiran sa Bagumbong at gayon din sa Bagbagin, Bulacan, dyan po sa local church sa pangunguna ni Brother Edwin Dromal. At gayon din ay binabati rin natin si Brother Nelson. Patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. At dyan sa Valenzuela, sa katayuan ni Evangelist Enrile, binabati po natin siya ng isang magandang hapon. At gayon din ay binabati ko rin ang aking mga kapatid na si Sister Ariela dyan sa Dubai, si Sister Arlene sa Bulacan, Sister Nelia dyan sa Amerika. Binabati po natin siya ng isang magandang hapon. Sa lahat po ng mga kapatid na hindi ko nabanggit, sapagkat napakahalaga po talaga na ang salita ng Diyos ay ito po ay maipaliwanag natin na tuloy-tuloy. At mas maganda po, mas mahaba yung oras ng pangangaral natin ng salita ng Panginoon. Sa lahat po na patuloy na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible, papasalamat po kami at kung meron po tayong mga tanong, ay maari po tayong magtanong sa ating mga viewers at sa ating mga kaibigan dyan na patuloy na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. At bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay dadaan sa isang panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba. Mga Panginoon, nahipuin niyo po ang puso ng aming mga viewers na patuloy po sumusubaybay sa programang ito. Kayo po ang tumawag sa kanila, Ama. Tawagin mo sila, Lord, sa iyong paglilingkod at pagpalain niyo po ang bawat manonood ng FB Live na ito. Bless mo kanilang buhay. Maraming po salamat, Panginoon. Tulungan niyo po ang lingkod na magbabahagi po ng iyong mga salita sa hapong ito. Sa iyo lamang kami, Panginoon, titiwala at umaasa sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So, tuloy po tayo sa ating mga viewers at binabati po natin si, hindi ko mabasa itong pangalan, si Montoya Ganeta na patuloy na sumusubaybay sa programang Apostolic Back to the Bible. Kung meron po tayong mga tanong, ay pwede po tayong magtanong tungkol po sa panampalataya ng Apostolic. Napakahalaga po mga kaibigan na ating pong malaman yung mga paraan ng kaligtasan. Paano po ba ang tao ay maliligtas? Ano ang dapat gawin ng tao para siya ay maligtas? Ito po ay ipapahayag namin sa inyo itong hapon na ito na ano po ang mga paraan ng ng kaligtasan. Unang-una po, ang kaligtasan po, ang unang pong paraan ng kaligtasan ay binabanggit po yan dito po sa isang talata ng Marcos, Kapitulo 16, versikulo 16. Ito po ang sabi. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Una pong paraan ng kaligtasan po mga kaibigan sa ating mga viewers ay ang pananampalataya po natin sa ating Panginoong Diyos.
At napakahalaga po ng pananampalataya sapagkat ang pananampalataya po ay ito po ang magbibigay lugod sa ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Ayon po sa pahayag ni Apostol Pablo, dito po sa Hebreo chapter 11, verse 6, ito po ang sabi, ay ganito, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Ayon po sa sinabi ni Apostol Pablo na ang lumalapit sa Diyos ay kailangan sumampalatayang may Diyos. Ang pananampalataya po ay nakakapagbigay lugod po ito sa ating Diyos. Kaya kung lalapit po tayo sa ating Diyos, ay kailangan po natin ng pananampalataya. Isa po ito sa mga paraan ng kaligtasan. At anong klaseng pananampalataya ang hinahanap po ng Diyos sa atin? Ang pananampalataya pong hinahanap po sa atin ng Diyos ay ang pananampalatayang mayroong kalakip na mga gawa. Pakinggan niyo po sa isang talata ng Biblia. Dito po sa Santiago 2, versikulo 17. Sabi po rito ay ganito. Gayun din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. At gayon din po sa 26. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Kailangan po yung ating pananampalataya, yung ating paglapit sa Diyos, ang ating pananampalataya ay meron pong mga gawa. At ang mga gawa po ng pananampalataya ay ito po yung mabubuting gawa na dapat nating gagawin sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya mga kaibigan, mahalaga po ang pananampalataya sapagkat ito po ang hahanapin ng ating Panginoong Jesucristo pagdating niya dito sa lupa. Pakinggan niyo po ang pahayag po ng Biblia. Dito po sa Lucas, Kapitulo 18, versikulo 8. Sinasabi ko ito sa inyo, na sila ay madaling igaganti niya. Gayumay, pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Kaya pag pumarito ang ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan sa ating mga viewers, ang hahanapin po sa atin ng Diyos ay ang ating pananampalataya. Na kailangan po ay meron po tayong pananampalataya sa Kanya. At ang pananampalataya po ay ang mga bagay na hinihintay. Yung mga bagay po na hindi po natin nakikita. Ngunit tayo po ay naniniwala sapagkat meron po tayong paniniwala sa Kanya. Ano po ba ang kahulugan ng pananampalataya ayon po sa Biblia? Ito po ang pahayag sa Hebreo chapter 11, verse 1. Ito po ang sabi ay ganito. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Yun po mga kaibigan, ang pananampalataya po, yun po yung mga bagay na ating hinihintay, bagamat hindi po natin nakikita. Meron po tayong hinihintay, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Ang hinihintay po natin ay naghihintay po tayo ng bagong langit at bagong lupa. Naniniwala po tayo na mayroong bagong langit at bagong lupa na ating hinihintay, bagamat hindi po natin ito nakikita, sapagkat meron po tayong pananampalataya. Naniniwala po tayo na meron tayong Diyos, bagamat hindi natin siya nakikita, ngunit meron po tayong pananampalataya. Kaya napakahalaga po, mga kaibigan, sa ating mga viewers na tayo po ay manampalataya sa Diyos. Sapagkat ang pananampalataya po, ito po ay
magbibigay lugod sa harapan ng ating Panginoon Diyos. At ito ang hakbang, ito ang paraan ng ating kaligtasan, mga kaibigan, sa ating mga viewers. At pagkatapos po natin na tayo po ay malampalataya, ay kailangan po natin, mga kaibigan, na tayo po ay magpabautismo. Napakahalaga po ng bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang bautismo po, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, dito po mapapatawad ang ating mga kasalanan. Lahat po ng mga apostol, ang kanila pong bautismo ay bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Bago po tayo magpabautismo, ay kailangan po tayo na mayroon tayong pananampalataya. Kaya nga, sabi po ng Bible, nang binasa po natin dito sa Marcos chapter 16, verse 16. Ito po ang payag po ni Marcos, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Babasahin po natin muli. Sabi rito ganito: ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At pagkatapos po na tayo po ay sumampalataya, kailangan po natin na tayo po ay magpabautismo. Ngunit ang bautismo po, mga kaibigan, sa ating mga viewers, ay kailangan po muna natin na tayo po ay magsisi sa ating mga nagawang mga kasalanan. Sapagkat ang pagbabautismo po ay, ito po ay pananampalataya na ang Panginoong Jesucristo, na siya po ay namatay, inilibing, at nabuhay na maguli, na tinatanggap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya nga po, napakahalaga po ng bautismo. Ang mga tao po ay hindi na po sila dumadaan sa bautismo. Ang gusto lang nila ay pananampalataya. Pero ang nag-utos po nang tayo po ay magpabautismo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi pwede na tayo lang po ay mananampalataya na hindi tayo susunod sa kanyang utos. Ang kanyang pong utos, tayo po ay magpabautismo para sa ikapagpapatawad po ng ating mga kasalanan. Dahil hindi po mapapatawad ang ating mga kasalanan kung hindi po tayo magpapabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pakinggan niyo po ang pahayag po ni Pedro. Dito po sa Gawa 2, versikulo 38. Ito po ay madalas na po nating nababasa. Pakinggan niyo po. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pag tayo po ay hindi nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, hindi po natin matatanggap ang kaloob ng Espiritu Santo. Tanging sa pangalan lamang po ng Panginoong Jesucristo ang dapat nating ibautismo. Kaya kung sa isang taong sumasampalataya sa Diyos, kailangan po siyang bautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang panampalataya po, ito po ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Romans chapter 10 verse 17. Ang tunay pong sumasampalataya, kailangan po siya po ay magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Napakahalaga po ng bautismo. Hindi ka maliligtas kung hindi po tayo magpapabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pakinggan niyo po ang payag po ng ating Panginoong Jesucristo nang siya po ay tanungin po ni Nicodemo tungkol sa mga bagay na ito. Pakinggan niyo po sa isang talata ng Biblia sa 1 chapter 3 verse 3. Ito po ang sabi,
ay ganito. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Verse 3, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak na muli, ay hindi siya makaakita ng kaharian ng Diyos. Kailangan po natin na tayo po ipanganak sa tubig at sa espiritu para tayo po ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Napaka-importante po ng bautismo. Ang mga tao po, ayaw po nila magpabautismo. Hindi nila alam ang bautismo. Ito po ay bahagi o part ng ating kaligtasan. Sapagkat pag hindi po tayo nabautismuhan ng tubig at espiritu, hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya napakahalaga po mga kaibigan sa ating mga viewers na tayo po ay mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Kristo upang mapatawad po ang ating mga kasalanan. Wala pong ibang paraan para mapatawad ang ating mga kasalanan, kundi ang paraan po ng Biblia ay kailangan po natin na mababautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo. Kaya po, yung mga tunay po na sumasampalataya, ang bautismo po na ginagamit sa kanila ay sa pangalan ng Panginoong Kristo. Napakaalaga mga kaibigan na ang ating kasalanan po, ito po ay mapatawad. Napakaalaga po ng bautismo. Huwag po natin baliwalain ang bautismo. Sapagkat ang bautismo po, dito po na tayo mapapatawad yung ating mga kasalanan. Dito po lilinisin po tayo ng Diyos. At ito po ang mag-aaring ganap sa atin, yung bautismo sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, at sa ating mga viewers. Una pong paraan ng kaligtasan, ang pananampalataya, at tayo po ay magsisi sa ating mga nagawang kasalanan. At pagkatapos po natin na tayo po ay magsisi sa ating nagawang kasalanan, kailangan din po natin na tayo po ay mabautismuhan. Napakahalaga po ng bautismo sa buhay natin bilang isang sumasampalataya. Kaso nga mga kaibigan, ang gusto ng iba ay bautismo, ang manampalataya lang. Yung ibang gusto, panampalataya lang, ayaw magpabautismo. Yun po, nagiging problema. Yung tao pong merong tunay ng panampalataya, magpapabautismo po siya. Sapagkat ito po ang requirements ng Diyos para tayo po ay makapasok sa kanyang kaharian. Kung wala po tayong bautismo, ay sabi po ng Bible ay dito po sa isang talata ng Biblia, sa Galatia 3, versikulo 27. Ito po ang sabi, mga kaibigan sa ating viewers, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihi si Kristo. Paano po natin mabibihis ang ating Panginoong Kristo? Kung tatanggihan po natin ang bautismo sa kanyang pangalan, upang tayo po ay mabihis natin ang Panginoong Kristo, kailangan po natin siyang tanggapin sa bautismo. Ito po mga kaibigan ang paraan para tayo po ay makapasok sa kaharian ng langit. Kung walang bautismo, hindi rin po magiging sapat ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Isa po yan sa mga paraan ng Diyos na tayo po ay makapasok sa kanyang kaharian. Ano ba po mga kaibigan ang mga kailangan natin upang tayo po ay makatiyak ng ating kaligtasan? Unang-una ang pananampalataya. Pangalawa po ay ang pagsisisi sa ating mga nagawang mga kasalanan. At ang pangatlo ay ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At tayo rin po ay mabautismuhan sa Espiritu Santo. Ito po ang napaka-importante. Sapagkat ang Espiritu Santo, ito po ay tatak sa atin ng Diyos. Nakatunayan po na tayo ay pag-aari ng Diyos. Pakinggan niyo po ang pahayag po ng Biblia. Dito po sa isang talata ng Efeso 1, versikulo 13, ito po ang sabi ng Biblia ay ganito.
Nasa Kanya kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo na inyong kaligtasan, nasa Kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Meron po tayong selyo ng Espiritu Santo. Meron po tayong tatak ng banal na Espiritu. Kaya nga po, sa ito po sa 4:30 ay hindi po natin pwedeng pigatiin yung Espiritu Santo. Ito po ang sabi, ay ganito. 4:30 of the book of Ephesians, sabi rito ganito, huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Nasa Kanya'y kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ang Espiritu Santo, ito po ay nagpapatunay na tayo po ay anak ng Diyos. Kaya kailangan po natin itong matanggap. Sapagkat ang Espiritu ay kasama po ng ating Espiritu na tayo'y anak ng Diyos. Ito po ang katunayan na tayo anak ng Diyos. Pakinggan niyo po. Yung Espiritu Santo, ito po'y kasama ng ating Espiritu. Pakinggan niyo po sa isang talata ng Biblia, sa Roma chapter 8, verse 16, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Yung Espiritu Santo, mga kaibigan, sa ating mga viewers, ito po'y kasama ng ating Espiritu. Ito po'y nagpapatunay na tayo po'y anak ng Diyos. Kaya ang proof na tayo po'y magiging anak ng Diyos, kung tayo po ay mayroong banal na Espiritu. Ang Espiritu Santo po ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y anak ng Diyos. Sapagkat ang Espiritu rin ang nagpapahayag na ating Panginoong Hesus ay siya ang Panginoon. Kaya napakalag po ang banal na Espiritu, mga kaibigan, sa iglesia. Sapagkat ang iglesia na walang Espiritu, ito po'y iglesyang patay. Iglesyang walang buhay. Yan po ang kinakailangan po ng iglesia ngayon, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Yung banal na Espiritu, ito po'y matanggap natin. Kaya kailangan tayong mabautismuhan sa tubig at sa Espiritu. At pagkatapos po tayo ay mabautismuhan sa tubig at Espiritu, tayo po ay makakalakad sa panibagong buhay. Tayo po ilalakad sa kabanalan, mamumuhay tayo ng kaayusan, mapayapa, at may pagpapakabanal. Number 1, magkaroon po tayo ng payapa at pagpapakabanal. Kung wala po tayong kapayapaan ay wala rin po tayong kabanalan. Pakinggan niyo po ang talata ng Biblia. Sa Hebrew chapter 12 verse 14, ito po ang pahayag ng banal na kasulatan sa ating mga viewers. Ito po ang sabi, 12:14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal, na kung wala ito ay sino man ay hindi makaakita sa Panginoon. Kailangan po talaga, mga kaibigan, na meron po tayong kapayapaan sa ating pamumuhay. At meron po tayong kabanalan sa ating pamumuhay. Sapagkat sabi ng Panginoon na kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Pinapahayag po yan ni Apostol Pedro. Pakinggan niyo po sa 1 Pedro 1 versikulo 15 ay ganito. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal, sapagkat ako'y banal. Maliwanag po ang pahayag po ng Bible na yamang banal ang tumawag sa inyo. Kayo ay magpakabanal sa pamaraan ng inyong pamumuhay. Sapagkat nasusulat, ako'y banal, kaya kayo kailangan magpakabanal. Sabi ng ating Panginoon Diyos. Napakahalaga po yan, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Well, ang nagiging problema po ay ayaw po nila tanggapin yung aral ng kabanalan. Ayaw tanggapin ng iba. Maraming natitison sa aral ng kabanalan. Sa pamamaraan ng pamumuhay ng mga apostol. Dahil ang katwiran nila,
mga luma yung paglilingkod natin. Iba na raw ang panahon natin dahil ang panahon natin ay modern na. Hindi na kailangan na gayahin natin yung aral ng mga apostol. Hindi yung mga kaibigan. Napakahalaga po na yung aral ng mga apostol ay ito po yung ating pangawakan. Sapagkat ang lahat po ng nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sila po ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Walang ibang turo, mga kaibigan, na makapagliligtas sa panahon natin, kundi yung turo ng mga apostol. Yung doktrina ng mga apostol, ito po ang nakakatiyak na mayroon po tayong kaligtasan. Wala na pong iba ng paraan o wala nang ibang aral liban sa aral ng mga apostol na ipinagkatiwala sa kanila ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kailangan po nating manatili sa turo ng mga apostol. Painggan niyo po, sinasabi po sa Gawa 2:42. Ito po ang sabi, mga kaibigan, sa ating mga viewers. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama at sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Yung mga alagad po na nabautismuhan sa panahon ng Pentecostes. 3,000 kaluluwa po ang nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sila po ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Apostles' doctrine. Ito po ang pinangawakan nila. Hindi iba't ibang doktrina, kundi doktrina ng mga apostol ang kailangan po natin sundin. Pakinggan niyo po, ang payag po ni Pablo sa Galatia chapter 1 verse 8. Sabi niya po ito ay ganito, sa verse 6, umpisahan po natin. Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ibanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito'y hindi ibang ibanghelyo, kundi may ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nag-iibig na pasamain ang ibanghelyo ni Kristo. Datapwat kahimat kami o isang anghel ang mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ibanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ibanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap, ay matakwil. Ibang doktrina, ibang aral, liban sa kanila ay wala na pong tamang aral at doktrina, kundi yung aral ng mga apostol, na ito po ay pinagkatiwala ng Panginoon Diyos sa kanila. Mga kaibigan, sa ating mga viewers, pakinggan niyo po sa Gawa 1, versikulo 2. Ito ang sabi. Ang unang kasaysayan na ginawa ko o Teopilo at tungkol sa lahat ng pasimulang ginawa at itinuro ni Jesus, verse 2. Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Sa kanila po ipinagkatiwala ang aral sa mga apostol. Kung sa kanila pinagkatiwala ang aral, kaya po sa verse 8, sila po ay nangaral. Nag-umpisa sila sa Jerusalem, sa Samaria, sa Judea, hanggang sa kauli-hulihang hangganan ng lupa. Sa kanila po pinagkatiwala ang aral. Kung sa kanila po pinagkatiwala ang aral, ano pong ating gagawin, mga kaibigan? Magtatayo po ba tayo ng aral? Hindi na po tayo pwede magtayo ng aral. Kundi yung aral na ibinigay ng Panginoong Hesus sa kanila, ito po ay ating susundan. Hindi na po tayo magtatayo ng ibang aral. Dahil kung ano ang aral ng Panginoong Hesukristo na ibinigay niya sa mga apostol, ito rin po yung ating tatanggapin na aral.
Pakinggan niyo po ang payag po ng Biblia sa unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 3. Ito po ang sabi. Yung aming nakita at narinig ay siya rin naming binabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Yung kanilang nakita at kanilang narinig, sabi nila, ito'y binabalita namin sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Sasamahan na lang po natin ang mga apostol. Hindi po tayo magtatayo ng sariling aral. Hindi pa po tayo tao. Buo na po ang aral ng Biblia. Ang gagawin po natin sa aral ng Biblia, yung aral ng mga apostol, yung kanila na ibinigay sa kanila ng Panginoong Jesucristo ay gano'n rin po natin ang ating pagganap. Sila po ang pattern para tayo po ay makapunta sa kaligtasan. Pinagkatiwala po ng Panginoon ang kanyang aral sa mga apostol. Ito po ay tinatawag na Apostles' Doctrine o doktrina ng mga apostol. Wala na pong higit sa aral na ito, yung doktrina ng mga apostol. Kaya kung tayo po ay mangangaral na iba sa pinapangaral ng mga apostol, sabi ni Pablo, ay dapat itong itakwil. Marami nangangaral ngayon na hindi aral ng mga apostol. Nangaral ba ang mga apostol ng Trinity? Hindi po nangaral ang mga apostol ng Trinity. Nagturo ba ang mga apostol tungkol sa limbo? Nagturo ba ang mga apostol tungkol sa purgatorio? Wala rin po sa Biblia. Nagturo ba ang mga apostol ng rosaryo? Nagturo ba ang mga apostol ng sign of the cross? Ito po ay hindi nakasulat sa Bible. Wala po tayong mabasa sa Bible na gumamit ang mga unang alagad ng rosaryo o gumamit sila ng sign of the cross. Mga kaibigan, sa ating mga viewers, kailangan po gumising po tayo sa katotohanan. Magbasa po tayo ng Biblia para hindi po tayo maloko. Mga kaibigan, sa ating mga viewers, wala pong tinuro ang Panginoon na sign of the cross. Wala pong tinuro ang Panginoon na aral tungkol sa limbo o sa purgatorio. Kundi ang nasa Bible po, langit at impyerno. Yan po ang aral sa Biblia. Walang limbo, walang purgatorio sa Biblia, mga kaibigan. At wala ring aral ang Biblia na kailangan ang bata ay bautismuhan. Hindi po binabautismuhan ang bata. Wala pong malay ang bata kasi ang kailangan bautismuhan, yung sumasampalataya. Ang bata pa po, hindi pa po makapagsampalataya yung bata bakit babautismuhan natin yung bata? Hindi pa nga siya makapagsisi sa kanya nagawang kasalanan. Ang binabautismuhan po, mga kaibigan, sa ating mga viewers, yung alam niya na, yung tama at mali. Marunong na siya sumampalataya at kaya niya na pagsisihan yung kanyang mga kasalanan. Hindi pwede tayo bautismuhan yung bata. Hindi natin pwede bautismuhan niya, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Kaya yan po, mga kaibigan, ang pangaral namin sa inyo. Minsan yung ibang mga tao, galit pa pagka tinuro mo ang katotohanan. Galit sila sa katotohanan. Pag nagsasabi ka ng totoo, nagiging kaaway ka pa nila. Kaya nga sabi ni Pablo, pakinggan niyo po ang payag ni Apostol Pablo sa Galatia 4, versikulo 16. Ano ang sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Galatia? Ito ang sabi. Kaya nga, ako'y bagay nagiging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan. Minsan maraming umaaway sa iyo pag sinasabi mo ang totoo. Nangagalit sila pag totoo ang sinasabi mo. Tuwang-tuwa ang mga tao pagka kasinungalingan yung naririnig nila. Bakit po ganun, mga kaibigan, sa ating mga viewers? Dapat mahalin ninyo yung mga mangangaral na nagtuturo ng katotohanan.
Hindi po dapat nating inaaway. Sapagkat ang katotohanan, mga kaibigan, masakit po talaga ang katotohanan. Pero kailangan po natin itong tanggapin. Kung ito yung kaliligtas natin, kailangan natin tanggapin ang katotohanan. Kaya nga po mga kaibigan, ay patuloy po tayong nangangaral dito sa FB Live para gisingin yung mga ating mga kaibigan na sarado ang kanilang pag-iisip sa katotohanan. Mahal po namin kayo, gusto po namin imulat kayo sa katotohanan. Yan po ang problema mga kaibigan. Kaya nga sabi ng Bible, sa 2 Korinto, pakinggan niyo po. Sa 4 versikulo 4, ano po ang sabi ng Bible tungkol sa mga bagay na yan? Pakinggan niyo po. Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Yung pag-iisip po kasi ng mga tao, ito po ay binulag ng Diyos ng sanlibutan. Ang Diyos po ng sanlibutan ay walang iba kundi ang dyablo. Kung binulag po sila ng dyablo, mga kaibigan, sa ating mga viewers, hindi po nila malalaman ang katotohanan ng Ebanghelyo. Sapagkat sila po ay binulag ng sanlibutan, ng Diyos ng sanlibutan na ito. No, bilang tayo po ay mga lingkod ng ating Panginoon, anong gagawin natin kung ang mga tao ay binulag ng dyablo yung kanilang pag-iisip? Anong gagawin natin sa nakakaalam? Pakinggan niyo po ang pahayag po ng Biblia. Sa Gawa 26:18, ito ang sabi. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman, at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan, at ng mga mana ng kasamaan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Ang sabi po ng Panginoong Diyos kay Pablo, idilat mo ang kanilang mga mata. Sila'y magsibalik sa liwanag mula sa kadiliman. At sila'y dalhin mo sa Diyos mula kay Satanas. Dadalhin ni Pablo ang mga hintil sa Diyos. Ang obligasyon po ng mga ngaral ay idilat po ang kanilang mga mata. Yung binulag ng dyablo, yung kanilang pag-iisip, ay kailangan po nating idilat ang kanilang mata ng kanilang pag-iisip, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Pero karamihan po sa mga tao, mas gusto po nila na sila po ay bulag. Kaya nga sabi ni Kristo, ang bulag, pag umakay sa kapwa bulag, parehas po silang mahuhulog sa hukay. Ayaw po natin magpadilat ng ating mata. Ayaw po natin tumanggap ng katotohanan. Ang katotohanan po, ito po ang magmumulat po sa atin. Kaya sabi ni Kristo, ang katotohanan, siyang magpapalaya sa inyo. John 8:32. Ang katotohanan, siyang magpapalaya sa inyo. Mga kaibigan, sa ating minamahal na mga viewers. Kaya mga aral po na hindi pinapangaral ng mga apostol, huwag po natin tanggapin. Galing ba sa mga apostol ang sign of the cross? Galing ba sa mga apostol yung pagrosaryo? Galing ba sa mga apostol yung mga panalangin na paulit-ulit? Pinagbabawal po ng Biblia ang panalangin ng paulit-ulit. Mga kaibigan, sa ating mga viewers, utos ba ng Biblia na sambahin natin si Maria? Hindi pong utos ng Diyos na sambahin natin si Maria. Utos ba ng Diyos na sambahin natin si Pedro, si San Roque? Hindi po yan inuutos ng Diyos, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Kundi ang pahayag na ating Panginoon ay tayo po ay sumamba sa iisang Diyos. Hindi po tayo pinapasamba ng Diyos kay Maria. Hindi po totoo si Maria na siya po'y ina ng Diyos. Ang Diyos po ay walang ina. Ang Diyos po ay mula sa walang pasimula. Wala rin po niya tawag na
God the Mother. Wala po sa Biblia ang Diyos Ina. Mga kaibigan, sa ating mga viewers. Huwag po tayong maniwala, mga kaibigan. Pag wala po sa Biblia, huwag po natin paniwalaan. Buo na po ang Biblia. Hindi na po tayo pwedeng gumawa ng ibang aral. Sapagkat ang aral ng Panginoong Jesucristo, ito po ay buo na. Tutuparin na lang po. Verse 7. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo tungkol sa mga bagay na ito? Pakinggan niyo po. Marcos chapter 7, verse 7. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Ang mga tao, mga kaibigan, mas tinatangkilik nila yung mga aral na imbento. Yung mga aral na hindi kilala. Mas tinatangkilik po ito ng tao. Ayaw po ng tao sa katotohanan. Yan po ang masakit. Pag sinabi mo sa tao ang totoo, nagiging kaaway ka pa nila. Yan po ang nagiging problema. Dapat po, mga kaibigan, tayo po magpasalamat na meron po nagsasabi sa atin ng totoo. Kasi kung wala po sa atin magsasabi ng totoo, hindi nyo malalaman kung anong kasinungalingan. Kaya nga po may nagsasabi ng totoo para malaman natin na meron din kasinungalingan. Mga kaibigan, sa ating mga viewers, tayo po ay maglingkod sa Diyos. Tayo po ay malampalataya sa Kanya. Tayo po ay magsisi sa ating nagawang kasalanan at tayo po ay magpabautismo upang mapatawad po ang ating mga kasalanan. Amen. So, patiin po natin si Brother Adonis de los Santos Agorab. Ito si Brother Luis at si Renante Lindo Ayag. Siya po ay nanonood ngayon. Sa lahat po ng mga viewers, at kung meron po tayong mga katanungan tungkol sa panampalataya ng apostoliko, tayo po ay malaya magtanong. At kung magkaroon po tayong pagkakataon, pag kayo po ay nag-comment, nagtanong, pwede po nating sagutin niya sa susunod na ating FB Live. Kaya mga kaibigan, lagi po namin pinapangaral sa inyo, ang ating programa ay Apostolic Back to the Bible, dahil ang ating mga aral ay mula po sa banal na kasulatan. Hindi po kami nagpapaliwanag nito na galing sa aming kaisipan or preconceived idea, kundi kami po ay nangangaral batay po sa nakasulat sa banal na kasulatan. Mahalaga po ang bautismo. Ang bautismo, ito po ay makakapagpatawad sa ating mga nagawang kasalanan. Pag po natin baliwalain ang bautismo, panampalataya, pagsisisi, magabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, at tayo po ay mababautismuhan sa Espiritu Santo ng ating Panginoon Diyos. Napakalaga po, mga kaibigan, na tayo po ay makapakinig ng mga katotohanan ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Mahalaga po ito, mga kaibigan, na matupad po natin ang mga kautusan ng Panginoon. Ito po ang huling talata na aking babasahin. Dito po sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Sabi niyo po ng Bible, ito ang wakas ng lahat ng bagay. Lahat po ng tao ay mamamatay. Magkakaroon po tayo ng kawakasan. Ngunit bago po dumating ang ating kamatayan, kailangan po tayo matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos, sapagkat ito po ang buong katungkulan ng mga tao. Sana po, mga kaibigan, ay wag po tayong magaganit pagka sinasabi po sa inyo ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan po, ito po ang magdidilat ng ating mga mata upang malaman po natin ang mga bagay na katwiran ng ating Panginoong Diyos. Mahal po namin kayo. Ang pagsasabi po ng katotohanan po, ito po ay pagmamahal.
Kaya nga po sabi sa Bible na open rebuke is better than secret love. Kaya po tayo sinasaway dahil mahal po tayo ng ating Panginoon. Gusto niya po na tayo po ay ituwid sa ating mga pagkakamali. Kagaya ng ating magulang. Tinutuwid ng mamagulang ang kanilang mga anak upang ang kanilang mga anak ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Mga kaibigan sa ating mga viewers. Kaya po, napakahalaga po yung ating pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo na unang-una po tayo po ay manampalataya, magsisi sa ating mga nagawang kasalanan, at tayo po ay magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Walang ibang paraan ng kaligtasan, kundi hawakan po natin ang turo at aral ng mga apostol na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila. Wala na pong ibang aral liban sa aral ng mga apostol. Hindi na po tayo pwedeng mag-imbento ng aral. Hindi na po tayo pwedeng magtayo ng ibang aral. Sapagkat meron na pong aral. Tapos na po ang Biblia, mga kaibigan, at sa ating mga viewers. Tapos na po ang Biblia. Ang gagawin po natin, tuto pa rin po natin ang mga nakasulat dito sa banal na kasulatan. Nawa po, ay nagkaroon po tayo, na-encourage ko po ang inyong mga pati. Sa mga Panginoon sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo. Hipuin niyo po ang puso ng aming mga viewers na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Ingatan niyo po sila, pagpalain niyo po sila, at kayo po, Panginoon, ang mag-guide sa kanila patungo sa katotohanan. Marami po salamat, Ama. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Diyos lamang po ang lahat ng kapurian. Susunod po, tayo po ay muli magkita-kita sa FB Live na ito. At kung meron po kayong mga katanungan, pwede po tayo mag-comment sa ating programa. God bless you all. At pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesucristo.